Hello everyone, good evening po sa inyong lahat. And then, God bless po. Kamusta na po kayong lahat? Nandito ako sa room namin. Si Aya po nasa kanyang room at pinag-study ko para advance, ano po ba siya? Advance study, and then nalalapit na rin po kasi yung kanilang pag-exam. Kahapon po, may si Aya, may sinabi po sa akin regarding sa camping. Ano yung sinabi niyo sa akin kahapon niya? Camping ba yun niya? Camping? Camping? Camping nila ng 2 nights and 3 days, no? 2 nights and 3 days kayo doon. Sa November 21, 22, and 23. Bukod naman daw po yung mga babae at lalaki, pero hindi ko po pinayagan si Aya kasi alam niyo na po, grade 5 pa lang si Aya, and yung camping na yan, wala namang parent sila lang, and then yung mga teachers, tapos yung mga nag-ano dyan sa Girl Scout. Hindi naman sa wala akong tiwala kay Aya, syempre wala silang doon electric fan for sure. Camping, may experience ni Ayan, electric fan, tapos may mga activities silang gagawin dyan. And then sabi ko nga kay Aya, walang aircon doon niya, gusto niyang sumama, kaya lang sabi ko wag na siyang sumama. May last year na napanood kami ni Aya, nakalimutan ko na kung saang lugar yun, around Bisaya ata yun, na kuryente sila. 3 ata yung nakuryente ba sa hindi inaasahang pangyayari. And then may reason din po ako kung bakit ayaw kong isama sa camping si Aya. May personal reason ako. Alam nyo na, babae po siya, kaya isa rin yun, ayaw po siyang isama. And then walang magano sa kanya, mga bato mag-aasikaso ba. Siyempre yung camping yan kasi alam ko walang sa CR yata, walang tubig ba? Magigib pa sila. Yung pamangking ko sing lalaki, nagkwento nung nag-camping siya last year, nagdala siya ng sarili niyang timbala, lahat. Then parang nag-iigib pa sila. Siyempre si Aya is babae. Okay lang sana kung lalaki siya, kaso hindi mo. Then may other, pa ako, person kay Aya ko din siyang isama sa camping na yan. Alam nyo na. Tsaka baka hindi rin po siya makatulong sa pag-ano kasi mainitin po yung katawan ni Aya. And then, minsan si Aya, pag matutulog na siya, ayaw niya po ng maingay. Yun. And then, baka mapuyat pa siya doon. Sabay ganun Pag na po siya siguro, yan, high school na, malaki-laki na. Kasi syempre, grade 5 pa lang siya. Para maki-join po siya sa camping, yun. Saka na siguro. Pero gustong-gusto niyang sumama. Ayaw ko lang. Sa mga reason. Ayaw din ni Papa Ryan. Tama ba yun? Basta naririnig niya lang kami nag-uusap. Sa ko, pagka kwento pa lang sa akin ni Aya kahapon, Monday, Tuesday po tayo ngayon. Nag-react na ako. Hindi pwede hindi. Gustong-gusto pa naman siya ng mga teachers, yung mga babae na teachers na isama siya, sama daw siya. Pero pinangunahan na ni Aya, alam niya na isasagot ko. Hindi po papayag si mama ko, tsaka ayaw po ni mama ko yun. Tsaka, mami na iniingatan ko yung aming anak. Only child, kaiha kumbaga. Kaya, hindi po, mahirap na rin. Siyempre, marami rin po sila doon. Sa hindi, camping po yun May mga napapanood din po ako na nagka-camping. Hindi rin po siya sanay, ganun. Pero po si Aya sa mga activities sa school. Ano ba ang tawag nito? Lagi naman po siyang nakikisama. Yan lang talaga. Nakikisama din si Aya sa Girl Scout mula grade 3 hanggang 4. Yan. Pero yung daw niyang camping, hindi na. Tsaka, syempre, diba, iba na po yun. Para sa akin lang as a parent po ni Aya, saka na siguro. Yun lang po, sinare ko lang po yung akin
si Aya. Lumalaki na po si Aya. Mabait po yan si Aya. Mabait po siya anak at magalang. Tsaka masunurin po siya. Alam niyo po yan, pag nagsiselfon po si Aya, magpapaalam pa po yan sa akin. Hindi siya yung cellphone ng cellphone. Oh, ano niya, papairam ng laptop, papairam ng cellphone mo, ma'am, pairam ng cellphone, gano'n. Pag iramin niya po yung cellphone ko, may po siya sa activity nila, yan, ganyan. Mag-ano ako, pero pag nagsabi na akong hanggang dyan ka lang na oras, mag-stop na rin. Mag-stop na rin siya, hindi siya yung todo, cellphone. Tsaka yung, nag-Roblox lang siya, and, yung sa garden ba, yung basta walk sa garden, wala akong alam dyan eh. Hanggang doon lang po si Aya. Bukas winis na po tayo. Nag-chat po sa amin si Papa, and then nakatawag po siya sa amin mga 4. Yan, nakarating na po yan siya sa tamang Real ba yun or yun sa may Infanta. Bukas na po siya sasakay ng barko at mapagod na rin po siya. I think that nandun na po siya eh. Okay naman po yung kanilang or yung kanyang para may kasama siya no. Yung kanyang transient, may aircon, may wifi. Kaya naman yung bed, pinakita niya sa amin. Not bad. Makakapasyal din po kami ni Aya doon sa tamang panahon. Siyempre, yung mga may mga bagabiga in it. Marami pa namang pagkakataon. Then, mahirap din po kasing bumiyahin ng maulan and siyempre maalon. Ulanin po kasi sa Quezon tsaka bagyuhin doon. Pag December naman yan, maulan sa kanila. Alam ko kasi nakaka-chat ko po yung kanilang ate nung last Christmas na magka-chat kami ng kanyang ate, kaya sinasabi niya sa akin na maulan dito, hindi na-enjoy yung Christmas yung gano'n, hanggang sa New Year din maulan sa kanila. Diba? Nung dito rin sa Malasiki, New Year ng after lunch, maulan na siya. Sabi ko nga, maagang tag-ulan na ito, tsaka yung mga ganito. Alam niyo po, yung gabi ito ngayon, mahangin po siya sa labas. Sabi ko nga kay Aya, pakiramdaman natin yung yung panahon. Yung sa room ba niya, kung hindi kami mag-aircon or mag-aircon ba kami. Hindi po kami masyadong nag-aircon para siyempre, hindi rin po masana yung katawan namin sa aircon. Kahit na hindi naman masama ang aircon sa katawan. Nandun na rin yung siyempre pagtitipid, di ba? Naka 26 lang kami ni Aya or minsan 27 pa nga kung nakakumit pa kami niya na as in, ang lamig-lamig na kami, nilalamig na kami mag-ina. Pagkasama ko si Aya, yan. Yung aircon pa, lang naman siya, mainit na mainit. Talaga yung summer, sa amin parang iba. Sabi ko, lamig sa labas. Nung pagkagabi pa, tas mga nakaraan. Kasi inaano ko nga, kanina nagugas ako ng pinggan. Parang malamig pa, off na ako ng electric para nagugugas. Malamig siya. Parang iba na yung sana tuloy-tuloy na lalo pag-barman. Nakakamiss lang po yung noon mga 90s, yung mga kapanahunan ko ba. Kasi 40 years old na po ako going to 41 na ako. Nakakamiss mga hapon niya. Share ko lang, kwento ko na lang. Andito na tayo. Hapon, nag-iipon na kami ng yung yung banana, yung dahon, kumbaga sa amin dito sa Pangasinan, ang tawag ng to yung dahon ng saging is alasas. Dito sa Pangasinan na yung dialect namin alasas. Hindi ko po alam kung ano yung Tagalog nun. Alasas. More on alasas kami. Kasi yung palay naman, yung dayami, dito naman sa amin dayami. Yung tuyo, bihira po yun. Kaya more on alasas po kami. Nag-iipon na mga hapon. Hindi kinabukasan. Magigising ka kasi sa sobrang lamig Nakabunit na nga kami noon at saka naka-medyas, naka-sweater, naka-pajama. Alam mo yun, magigising ka sa lamig. Lamig na lamig kami. And then mga 5 PM, yan, na kami nagpapainit na ng katawan, nagsindi na ng nakakamiss lang yung noon talaga as in. Kaya kwento ko nga po yun kay Aya
Wala na rin yung mga dating ano no, yung cherry, yung maliliit siya. Cherry ang tawag namin dito nun. Yung kakainin mo po siya is maninilaw yung teeth mo kapag naparami ka ng kain. Yun, cherry ang tawag namin doon. Hindi ko lang alam kung anong tawag po sa inyo. Basta ang tawag sa amin dito is cherry. Pero alam ko rin po yung mamahaling cherry talaga. Iba-iba. Balik po siya. Ganito lang po siya ata anong kaliit. Cherry ang tawag namin dito. Basta pag kinain mo siya, nang naparami kang kain, para maninilaw yung tit mo sa kakain-kain. Yun yung naalala ko nung bata. Ngayon, iba na po talaga. Wala nang libreng duha. Siriguelas, yan. Chesa, tama ba? Mabulo, wala na. Yung mga ganun. Bayabas. Yan yung pinaka-native na bayabas, wala na. Sana nga mabuhay yung tinanim ni Papa Ryan doon na guava apple. Dati may guava apple kami sa may harap ng kapatid ko. Kaso alam nyo na po nung nalagay ng bako dyan, nawala siya. Kaya nakakapanghinayang. Sana nga mabuhay yung ano doon, bayabas. Parang gusto ko pa siyang dagdagan para anytime may bayabas. Kasi iba rin po yung may mga prutas sa kapaligiran. Yan. Hindi po natin mamamalayan mamaya ano na, September na. Nandito lang ako at ano, sa IBC pa pong nag-study. Nakatulog naman ako kanina pagka sakay nila Aya. Then pagising, nag-edit ako. Yan. Nagbabad po ako ng mga lagahin. Ay po kasi matatambakan. Mga puti po talaga, ayaw kong i-washing yun. Hindi pa pala na ano yung washing namin. Baka basa na po yung kanyang takip. Bukas po ulit. Hello everyone, good morning po sa inyo lahat. God bless po. Nakaligo lang po kami ni Aya. Naglaga po ako kanina ng 4 eggs. Tig-dalawa po kami ni Aya. Ito lang po yung breakfast namin, iwas. Rice muna. At nagdadahi po kami. Kasi pa-borman na alam nyo na. Kamusta po ang lahat? Sabayan po kami mag-breakfast. Pero bago po yun, maraming salamat po sa ano. Nawala lagi po yun. Sige, balatang may egg mo yan. Kanina lang din po, nakwento sa akin ni Aya. Yung ibang classmate din po niya, hindi rin pinayagan ng mga parents nila sa camping. Kaya nga daw. Oo, pero hindi rin yun. Hindi sa camping. Hindi nyo kaya kasi kayo pag ng sarili nyo. Camping yun, maraming wala doon. Hindi sa kaya. Ito malikot ito ngayon. What happened? What happened, Bella? Kaya mo. Tagalin mo din yung ano mo yan, yung tasa sa mga. Cheers, kain po. May share po pala ito. Wala din mo, oo, sarap. Healthy breakfast. Tama. Sarap. Nagpapinto ko kay Aya natin. Milo. Ito siya. Makulimlim po yung panahon. And then kahapon po, siguro mga araw ng 5 sa hapon. Maambon. Ngayon, ganitong oras wala pa si haring araw. Compare kahapon, sobrang masikat na yung araw. Ba't tinatawag na haring araw? Haring siya eh. Haring siya. Parang haring moon. Haring ba? Galing mo sa gabi. Pero malaki. Pag ganitong breakfast, hindi ka naman gugutom. Hindi po.
Ayoko na yan. Ito na ako. Bakit? Ano mo itlog? Kalahatiin mo ng amang magutom ko. Ubusin mo na. Ayoko pa busog. Ngayon ma'am maibig. Mayroon pa akong bread. Saan? This. Baunin mo na ah. Importante po ang bread na may agugutin mo kayo. I O don't may know. bread sa ganyan kayo. Bumibili kami ng mani. Yan, tapos kakainin namin. Huwag ka masyado sa oily. Nakalimutan maglagay ng toothpaste sa oily. Nagkakaroon ako kasi si Aya ng blackheads sa nose. Kaya pinag-ano ko siya ng toothpaste. Sa iyo. Uy, maligit. Buti na ako maligit. Hindi ba ususin mo? Seven o'clock na po pala. Hindi ko na malayan yung oras. Ihatid ko na po sila Aya sa pasakayin ko na. Halika, ayusin ko yung buhok muna ano dito. Talikod ka. May ubungan na si Tito para sa ulig ba? Ay, mata mo, Ken. Oo, pinakapabili sa akin. Hindi papasok si Daniel, Ken, tsaka si Bernamil. Si Bernamil walang maghatid. Si Daniel, masakit ulo niya. Wala maghatid daw kay Bernamil. Aba. Makulimlim pa rin po, makulimlim. Uwi agad, cleaners ka ngayon, Ken. Ay, bukas, no? Kahapon. Kahapon si Aya. Nakasakay na po sila ng tricycle. Nakapasok na ako dito sa bahay. Bago ako maglaba, walis muna ako ng konti dito. Mahangin, magluluto na po ako dito sa may labas. Lulutuin ko is kalabasa sitaw. Nakapag-prepare na po ako dito ng bawang sibuyas and kamatis. And ito na po yung half kilo na pork. Dito ako sa labas at maaliwalas and mahangin. Maglagay na po ako ng mantika. Mahangin, mahangin. Kanina, mambun. Ngayon wala na. Painitin muna natin ang mantika. Nakapagsampay na ako. Inispin ko kanina yung mga nilabhan ko. Mainit na itong kasiro lang may mantika. Igisa ko na itong bawang. Sibuyas. Ito na lang ang kamatis. Igisa ko na rin itong pork. Hindi kami nag-feed kagabi ni Aya kaya hindi alam kung may bagyo ba or ano or may low pressure lang. Bago-bago yung panahon dito sa aming lugar. Isa kong nilutong maili bago ko lagyan ng pampalasa.
Maglalagay na ako ng mga pampalasa. 4 cubes. And isang ganyan lang na asin. Tapos, water. Hiwain ko naman itong kalabasa sitaw. Hiwa-hiwa ng kalabasa sitaw. And nagtagdag ito ng okra dito. Ito rin yung binili namin ni Aya. Maya-maya magsaing na rin ako. Mahangin. Hinahangin yung apoy ng gas. Minsan nalilito ako kung ano yung una kong ilalagay. Okra ba? Okra. Itong kalabasa pa or okra. Hugas ko na rin itong mga gulay. Malambot na po itong pork. Ilagay ko na itong sitaw. Doon ako nagsaing sa loob kasi itong isang burner hindi siya gumagana. Pero nagamit pa to ni Papa Ryan eh. Ngayon hindi siya gumagana. Hindi ko alam bakit. Ito hindi siya gumagana. Nilinis ko na nga yung dito niya, hindi pa rin gumagana. Ilagay ko naman tong kalabasa. Tikman ko na bago ko ilagay yung okra. Okay na. Ilagay ko na po itong okra. Hindi rin maganda po yung ano dito pagluluto kapag mahangin. Matagal din po maluto ang dapat iluto dito. Mahangin po siya. Ah, 10:50 na. Di ba tuluto? Kanina pa ako nagluluto. Last check. Yun, luto na ang aming gulay na pananghalian namin ni Aya. Wait lang. Luto ka na ba? Okay na yan para crunchy pa yung okra. Hinihintay ko na po yung pag-out ni Aya. 11:30 na. Out na po nila. Maglilista muna ko ang dapat kong bilhin. Bigas at malaki na maubos. 1 week pa para maubos pero ayaw kong masasaid ko kasi yung bigasan namin. Kaya ilista ko na dapat maglista. Nakauwi na po si Aya, kakaya po kami na sabay na po kami. Pero bago din po natin, yung parang kasama natin. Pero bago po kami natin. Kasi pala yung paano ba ako sa akin. Pero may hangin kaya? Yucky.
Ito nawalan ng tanong. Kaya, nawalan na siya. Siguro, saan ko pa nagkakaroon? Namiss mo ba yan yan? Opo. Oo. Nato na po. Wala kang kuka. I didn't say it. Ano ba yan? Hindi ka pa ba nakalita? Kawalay kasi ng sitaw sa bagay. Cheers na kayo na. Cheers. Thank you, Lord. Ang suparap sa'yo. Ang pagbenta. Sino yung sinakyan ko, Uya? Good po yun. Dalawa lang kayo sila. Ang po. Nakit mo yung asal niya. Hindi pa. Hindi pa po. Come on, man. Hindi ka lang. Kaya yung mga ide para malayo sa sakit. Kila Kendra din eh, may mga nagpaalam eh. Hindi pa daw magaling. Sabi sa mga din, na daw siya papasukin, nabasa ko sa wiki. Wednesday pa lang tayo ngayon, ang tagal-tagal niya. Wala ka. Ati siya? Di ba? Opo. Kaya mga magulay. Gabing okra. Ang gulay natin. Mano okra. Hinihintay na po ako ng dalawa. Pasakayin ko na daw po sila at 12:30 na. Umuwi ng maaga mamaya ha. Huwag na kung saan saan. Hindi, talagang umuwi naman to ng talagang maaga tsaka hindi na sila pupunta kung saan saan. O, tara na.